Okay? Maaaring tumayo ang lahat. Connie, maaaring pagpapaglaan ang ating panalangin. Mga kaklase, mag-pray po tayo. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Amen. Amen! Magandang gabi mga bata. Magandang gabi po. Okay, bago kayo umupo, tingnan niyo muna yung mga paligid kung ito ay yung mga kalat at lambutin ito at pagkatapos ng ating klase ngayon ay itapon ito sa tamang basurahan. Teacher, tapos na po. Tapos na ba mga bata? Opo! Okay, maaari na kayong umupo. Okay, mahinain niyan po ang ating classroom monitor is maaari pong sabihin kung sino ang lumibang sa ating klase ngayong araw. Teacher, ngayong araw po, wala nang lumiban sa ating klase. Okay, ako'y nagagalak dahil talagang kayo ay porsigidong matuto at alam kong gusto niyong matuto sa ating aralin ngayong araw. Ngunit, bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ating munang ipapaalala ang ating alituntunin sa ating silid ng loob na silid ng ating aralan. Connie, maaari mo bang basahin ang ating alituntunin sa loob ng silid ng aralan? Maging magalang sa kausap, gumamit ng po at opo. Itaas ang kamay kapag may gustong sabihin o nais sumagot. Iwasan ang pakikipag-away at maingay sa klase. Inaunawaan ba ang ating alituntunin sa loob ng ating silid-aralan? Opo! Okay, yan ang ating inaasahan sa loob ng sa ating Silid-aralan. silid-aralan na gagawin Namin. ngayon. Okay, ngunit bago tayo magpatuloy, ay nais ko lamang balikan natin ang ating tinalakay nakaraang araw. At ang ating gagawin ay sa pamamagitan nito ng ating laro. Na pinamagatan ko, piliin mo. O ano nga ulit ang ating pamagat? Piliin mo ako! Okay, basahin ang panuto, Geraldine. Piliin at pumila na maayos na tabang ng salita na tamang sagot. Okay, ang gagawin nyo lamang ay pipiliin ang tamang salita at pumila sa mga salita kung iyon ang tamang sagot. Okay, maaari ang tumayo ang lahat. Piliin po may mga salita. Opo, yan ang nakikita niyo mga salita. Ito ay may 10 segundo lamang at pagkatapos ng 10 segundo ay maaari na kayong pumunta sa mga sagot. Okay, number 1 ay Teacher, basahin natin. okay, basahin niyo muna mga bata. Ito ay nagmula sa salitang sanay at pasasalaysay. Isang piraso ng sulatin na kadalasan naglalaman ng punto ng isa o paganaw ng may katra. Okay, Teacher, sanaysay yan sa akin. sige, tama. So, tingnan natin kung sanaysay nga ang tamang kasagutan. Yes! Tama, magaling. Pangalawang bilang. Nais mo muna basahin niyo muna ito ng malakas at pumunta muna kayo doon ulit. Happy with teacher. Okay, lahat kayo, sabay-sabay ninyo yung basahin. 1, 2, 3, go. Ito ay uri ng sanaysay na tumatalakay sa mga seryosong paksa at kailangan ng masusing pag-aaral at malalim na pagkaunawa sa paksa na naglalaman ng mahalaga kaisipan at nasa-isang mabisang ayos upang masusunod ng mga mabasa. Okay, pipili kayo sa formal, sanaysay at informal. Ang inyong oras ay magsisimula na. Ano kayo? Para gawin eh. Okay. Titingnan natin kung tama ang inyong kasagutan. Ay, formal. Magagaling talaga ang ating mga estudyante. Pangatlong bilang. Uri ng Okay, sanaysay. Connie, ito na lang po ang bumasa. Uri ng sanaysay na tumatalakay sa mga paksang magaan. Karaniwan, pang-araw-araw at personal. Nagtataglay ng opinyon, puro-puro at pag-alarawan ng isang may akda. Okay. Ang inyong oras ay magsisimula na.
gagawin nyo lamang ay babasahin nyo ang mga kautusan ni... Kilala nyo ba ito? Hala, si Bongbong Marcos, teacher. Okay. Teacher. Okay. Maaari mo sabihin kung sino yan? Siya po, teacher, si President Bongbong Marcos. Okay, talagang kilala nyo siya. Siya ang nag-uutos ng inyong mga gawain. At pag nabasa nyo na, ay maaari nyo itong hanapin at maging mapagmasid lang ngayon dito sa loob ng ating silid-aralan. At mahanap ninyo ang inyong ang kanyang pinag-uutos. Basahin niyo muna sa inyong mga kagrupo at mamaya ipipresinta niyo dito ang inyong mga nahanap. Naunawaan ba mga bata? Opo. Okay, maaari na kayo magsimulang maghanap. Bibigyan ko lamang kayo ng mga minuto. Mga bata, kayo ay may 4 na minuto lamang na nalalabing. Teacher, tapos na po. Gusto po. Meron po, sige. Eh, mga bata, meron na lamang yung 2 minutong nalalabit. Tapos yung explain tayo. Ako! Teacher, dito ako pwede or sa... Yung mga nahanap ko. Okay, magalit isa-isa. Asan na yung Isa isa? po, teacher. Okay, magaling. Lahat ba ng mga utos ng ating Pangulo ay inyong nakita? Opo. Okay, magaling dahil ang pagsunod sa mga nakatatanda ay isang mabuting kaugalian nating mga Pilipino. Naunawaan ba mga bata? Opo. Okay, ngayon inaanyayahan ko ang grupo ng bilog na ipresenta ang inyong nakita na hanap. Teacher, ang nakita po namin ay teacher na magtataho. Yung may kasabi siya tuwing mga taho! Taho! Okay, magaling. Bigyan natin ng 2 palakpak ang unang grupo. 1, 2. Okay, inaanyayahan ko ang ikalawang grupo. Yung sa amin po, yung utos po ni President, bigyan daw po siya ng larawan po na makikita daw sa television sa pakinggan po sa radyo. Ito po, dyan din po yung nakita namin kasi po nakikita po siya sa TV pinapatalas po sa radyo din po. Sabi po na dyan, bilang saya. Wow! Very good! Good po. Then, bigyan natin ng 2 pagbagsak ulit ang grupo. 1, 2. Okay, mga tatlong pagkat naman. Basahin niyo muna ang inyong ang utos sa inyo para magsalita. Ang utos po ni President ay bigyan ninyo ako ng isang larawan na ginamit ang social media sa pagtitinda at itikit sa pisara. Ito po, teacher, ginamit po yung social media na Facebook po sa pagtitinda po na lalo na ngayon malapit na po kasi teacher. Okay, tama ba? Kaya nakita na larawan ng ikatlong grupo? Opo. Okay, bigyan niyo ulit ng 2 bagsak ang tatlong grupo. 1, 2, 3. Apat na grupo naman. Teacher, yung utos po, teacher, sa amin yung President, sabi niya, teacher, maaari bang ibigay niyo sa akin ang mahalagang detalye tungkol sa kaganapan ng pagtutulong? Ito po, teacher, yung nakita namin. Kasi, teacher, nakasulat po dito yung kapatid ng mga anak ko sa pagtutulong. Okay, magaling. Bigyan niyo rin ng 2 bagsak ang group 4. Okay, ngayon, ano ang inyong napapansin sa inyong mga nahanap na larawan?
Okay, Connie. Teacher, parang nagbibigay po sila teacher ng, ano po sa mga tao teacher na nagbibigay ng parang pabatid po kasi teacher sa taho. Parang nagkatawag sa teacher ng mga bili, sa pabatid ng mga magamitin. Sa Jollibee teacher ng mga customer nila, tapos sa Facebook po ng mga magamitin po. Kaya, pinost nila sa teacher sa Facebook. Okay, magaling. Ang lahat ng inyong kasagutan ay tama. At ngayong araw, ang ating pag-aaralan, base sa inyong ginawa ang ating pag-aaralan ngayon ay, pakibasa nga ng sabay-sabay. Nakagawa ng patalastas at usapan gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita. Okay. At ngayon, sa ating pagpapatuloy, nais ko muna sabihin sa inyo ang ating layunin ngayong araw. Okay? Ace, pakibasa nga ang ating mga layunin. Natutukoy, teacher, simulan nila po natutukoy ang iba't ibang bahagi ng pananalita sa isang usapan ng patalastas. Nakagagawa ng patalastas at usapan sa gamit ng iba't ibang bahagi ng pananalita at aktibong nakikilahok sa mga aktibidad na may pagalang sa kapwa. Kamagara, teacher, naipapapad ako ng gaman. Okay, so Ace. Sige. Okay, maraming salamat Ace. Kung ano yung maaari mo ba akong tulungan sa ating maliwagang akala? Kaya, si Kuya ang pinag- Okay. Dahil masipag si Ace, tutulungan din ako ni Ace at ni Connie. Nababasa niyo ba mga bata? Ano nga ang nakasulat? Maliwagang aklat! Okay, ngayon ay nais ko lamang tumawag ng dalawang mag-aaral na magpabasa. Ngunit ang nais ko ay babae at isang Teacher ako, nag-teacher ako. Okay, sige Connie. Connie at Ace, kayo na ang magbabasa. Ace, ikaw ang sa panglalaki at ikaw naman ang magbabasa sa babae. Okay. Si Betty ko ba eh? Kayo maaaring na simula. Ben, ano ang masasabi mo sa ating kapaligiran? Naku, sobrang init ng ating panahon ngayon. Maraming basura ang nagkalat kung saan-saan. Pati sa dagat, mayroon din tayong nakikita. Bakit kaya may mga tao walang disiplina sa kanilang sarili? Hindi nila inaalala ang maaaring kahihinat sa nating lahat daw dahil sa walang disiplinang pagtapon ng basura. Oo nga, ang dapat sana'y malinis na tubig at hangin. Ay ngayon, ang dating malinis na tubig at hangin ay ngayon unti-unti nang dumudumi, Ana. Kapag marumi ang dagat, maapektuhan ng mga pagkain dagat tulad ng alimango, mga isda, hipon, at iba pang may buhay na nakatira sa dagat. Ben, apektado rin tayo mga tao. Nakadepende tayo sa mga pagkain dagat. Ginagamit natin, sa teacher, ginagamit natin itong pagkain araw-araw. Tara Ana, simulan na natin maglinis ng bakuran para man lang may magagawa rin tayo sa ating kapaligiran. Oo nga, tayo rin ang makikinabang kapag malinis ang ating kapaligiran. Kaya, magsimula na tayo maglinis ng ating bakuran. Ay teacher, tapos na po. Okay, mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating ang pinasa ng inyong mga kamag-aral? Opo! Naunawaan niyo ba ang pinasa ng inyong mga kamag-aral? Opo! Okay. Magaling dahil tunay nga kayo nakinig. Ano kaya sa tingin niyo ang tawag sa pinasa ng inyong kamag-aral? Okay? Pansinin niyo ang mga nakasulat. Teacher, siguro teacher usapan. Okay, usapan.
mga patalastas kaya naaantala ang mga teleserye. Sa tingin niyo, ano kaya ang patalastas? Sa inyong pag-unawa, ano Teacher, kaya ang kapag nakakapanood ako teacher ng mga patalastas, parang meron silang produkto na inaano teacher, parang pinapakita sa mga tao. Teacher! Tama! Okay, Connie, ano ang patalastas? Kasi teacher, para sa akin, yung parang po nila teacher, para po, mahikayat po yung mga tao po na mabentahan po nila. Ang gagaling naman ng aking mga estudyante, ang lahat ng inyong mga kasagutan ay tama. Dahil ang patalastas ay inyo nang sinabi. Basahin nga. Patalastas! Ito ay isang paraan ng pag-anunsyo ng isang produkto o serbisyo sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng komunikasyon pangmadla. Okay, naunawaan ba ang patalastas? Opo! Dahil inyo nang nasabi na nagbibigay sila ng produkto o serbisyo sa pamamagitan ng iba't ibang komunikasyon pangmadla. Ito naman ang ating aalamin kung ano ang iba't ibang komunikasyon na ito. Sa anong pamamaraan kaya nila ito ginagawa? Okay, mayroon tayong 4 na uri ng patalastas. Maaari mo basahin, Sheryl. Yung 4 lahat po, Opo. 4 na uri na patalastas. Una, pasalita sa pamamagitan ng bibig. Pangalawa, napapanood sa telebisyon, napapakinggan sa radyo. Number 3, patalastas sa social media. And panghuli, patalastas na nakalimbag. Okay, mga bata, familiar ba kayo sa kopya mani popcorn? Opo! Okay, yan ang halimbawa ng Teacher, kaya ko yung biyay pasalita sa pamamagitan ng bibig. Okay, Connie, ano po yung sinasabi? Kopya may popcorn! Wow, ang galing naman, Connie. Talaga, alam mo kung paano ito sabihin at ang mga bata makinig po. At ang inyong nakita na kanina na lumisigaw ng tao ako ay isa sa mga halimbawa ng Pasalita. Okay, pasalita. Lagi tatandaan mga bataan. Okay? Sa pangalawa naman, napapanood sa telebisyon at napapakinggan sa radyo. Okay, Ace, maaari pong magbigay ng mga patalastas na napapanood sa TV or Teacher, napapakinggan sa radyo. freeze may lakas sa kamay. Wow! Magaling! Ano ba? Okay, Connie? Yung favorite teacher, sa bye-bye to class! Favorite lecture mo! Kasi naman, talagang nanonood kayo ng telebisyon. At katulad din ng inyong nahanap kanina ay ang Jollibee na Opo, sinabi ni teacher. Ace. Magaling. Sa ikatlo naman, patalastas na nakikita sa social media. Sheena, maaari ka bang magbigay ng patalastas na nakikita sa social media? Makdo teacher! Wow! Okay, sa paanong paraan nila ito nilalabas sa social media? Teacher, sa pamamagitan po ng pag-post ko ng mga produkto po nila. Okay, maliban doon, may alam pa ba kayo kung saan ang pamamaraan? Okay po. Teacher, yung US po teacher, kapag may free po sila na may ano teacher, may promo teacher, nag-ano sila teacher, nag-post sa Facebook. Wow, okay po. At karagdagan sa inyong mga sinabi, ang pagbibigay nila ng mga ads. Okay po, yun ang isang pamamaraan nila ng patalastas. Naunawaan ba mga bata? Opo! Okay, naliban po sila sa inyong nakita. Kanina. Okay, sa pangapat naman, patalastas na nakalimbag. Ano kaya ang mga halimbawa nito? Okay, Geraldine. Ano po teacher, nung nakaraan teacher, nakakita po ako ng panukala po na ano ng munisipyo na job fair. Tapos nagbibigay po sila ng ano ng tutorial po ano yung mga trabaho na available po para sa munisipyo. Okay, magaling. At katulad din ng inyong nahanap kanina, ito ay isang halimbawa ng patalastas na nakalimbag. Dahil alam nyo agad ang nakasulat at nakadetalye agad ang mga nakasulat na inyong makikita. Naunawaan ba mga bata dapat na uri ng patalastas? Opo! Okay, ngayon naman ay mayroon tayong
pangalan. Tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay o pangyayari. Halimbawa, teacher. Si Kate, pangalan ng teacher. Tatay, papel, at pasko. Okay, maaari mo bang gamitin sa pangungusap ang halimbawa na Ace? Si Ace at ang kanyang isa niya teacher. Opo. Ang tatay ni Ace ay Pogi. Wow, magaling! Ano naman ang ginamit na pangalan sa pangungusap ni Ace? Teacher Ace po siya tatay. Okay, magaling. Madali lamang tatandaan ang pangalan dahil ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay o pangyayari. At meron namang pang-uli. Teacher, Connie, maaari mo bang basahin? nagdami nilarawan sa pangalan ng pamilya. Halimbawa, tahimik, dalawa, at masaya. Okay. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Gamit ang salitang tahimik. Tahimik. Ang mga bata ay tahimik na nagbabasa sa loob ng library. Okay, magaling. At ang kanyang ginamit ay tahimik. Ngayon naman, ay meron naman tayo. Ikatlong bahagi ng pananalita ay Manghalip. panghalip. Salita. Okay, Sheena, maaari mo bang basahin? Panghalip, salitang ginagamit na panghalip sa pangalan. Okay. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Ako ay may lobo. Wow! At ang ginamit ni Sheena ay, ano kaya mga bata? Ako! Ako, Okay. teacher na panghalip. Ako, magaling. Para naman sa ating pang-apat na bahagi ng pananalita, ito ay ang mga bata, pakipasa na ng sabay-sabay. Pandiwa. Saan ng kilos o galaw. Halimbawa, naglilinis, sumasayaw, sarap sabihin, at iba pa. Okay? Maaari ba kayo magbigay ng halimbawa ng pandiwa? Okay, Ace. Teacher, naglalakad. Gagamitin ko rin siya teacher sa pangusap. Teacher, Okay po. ako ay naglalakad. Wow! Galing talaga ni Ace. Teacher, ako pa teacher. Okay, Connie. Ito na Teacher, iwanan ko. Ako ay tumalo. Wow, take action! Okay, nagagaling talaga ng ating mga estudyante. Ako din Okay, para naman sa ikalimang bahagi ng pananalita. Paabay! Salita na nagagawan sa pandiwa. At isa pang pang-abay. Halimbawa, ba, rin, daw, yata, man, naman, muna, Sa husay. kanina, sa kusina, at iba pa. Okay, mga bata, ang pang-abay ko ay may 4 pa na uri, ngunit sa susunod natin na talakayan, ito matatalakay lahat. Ang ating focus lang muna ngayon ay mga salita na nalalaman sa pandiwa at sa pang-uri ng pang-abay. Naunawaan niyo mga bata? Oo! Okay. Para naman sa ika-anim na bahagi ng pananalita, ito ay ang pang-angko. Salitang ginagamit sa pag-uugnay ng dalawang salita. May tatlong pangangko. Na, at Na. Okay. Maaari niyo bang gamitin ang salitang nanang at G sa pangungusap? Oo. Ano po, teacher? Maaari niyo bang gamitin ang salitang nanang at G sa pangungusap? Or gawin niyo ito ng pangungusap? Opo, pwede, teacher. Okay, Ace, maaari mo bang sabihin sa inyong mga klase? Ginagamit ko Ano? ay halimbawa, teacher, na nakakama ko sa teacher. Malaki teacher, parang nakalimutan ko. Si Connie ata, teacher. Okay, Connie, maaari mo bang tulungan si Ace? Ay, teacher, yung gagamitin ko, teacher, yung teacher. G na lang, teacher. Okay, G. Makakakita ka ng malagong puno sa aming bakuran. Okay, anong salita na inyong ginamitan or dinagdagan ng G? Yung malago, hindi pala teacher yung
Ngunit, bago nyo ito makukuha, kayo ay ipapangkat ko muna sa 8 grupo. Okay? Ace, maaari ka bang magbilang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. okay? Lahat ba ay meron ng bilang? Oo. Okay, pupunta na kayo sa inyong kanya-kanya mga bilang. Tara dito na naman. Okay, maaari bang anyayahan ang mga kinagawa ng bawat grupo? Teacher, kami. Okay. Okay, kumbitas kayo ng inyong mga kanya-kanyang petals at ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaklase. Okay. Okay, kunin nyo ang mga petals na yan. Opo. Wait lang, ba may mga petals na? Okay. Yan ang inyong gagawin. At bibigyan ko lamang ito pa. Ngunit bago yan, narito ang inyong panuto. Basahin niyo muna ang panuto ng sabay-sabay bago niyo buksan ang inyong mga petals. Tukuyin ang bahagi ng pananalita na ginamit sa usapan ayon sa nakuha ninyo na petals ng bulaklak. Ipaliwanag sa klase. Okay, nangungunawan ba ang inyong gawain? Okay, ngayon ay bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sa inyong gawain. Okay, tapos na lang mga bata? Opo! Okay, inaanyayahan ko ang unang grupo na ipresenta ang inyong nakuha. Maaari mo na basahin mo. Apektado rin tayo mga tao. Nakadepende tayo sa mga pagkain dagat. Ginagamit natin itong pagkain araw-araw. Tara, simulan na natin ang maglinis ng bakuran para man na may magagawa rin tayo sa ating paligid. Teacher, yung mga ginawa namin dito, teacher, yung mga ginagamit, mga magagawa. Sila, teacher, ay mga halimbawa ng pandiwa. Okay, tama ba yan ang kasagutan ng inyong mga kamag-aral? Opo. Okay, magaling. Pangalawang bilang. Okay, kung hindi mo guys, wag mo na pong basahin ang inyong sasabihin lamang ay ang bahagi ng pananalita at yung nasalang Sa amin po, teacher, ano po, pang-uli po, tapos yung mga sinabuhat at nalubuhitan ko po yung sobrang init, tapos po marami. Okay, tama ba ang kasagutan ng inyong mga kamag-aral? Opo. Okay, 3 bilang. Ay, 3 grupo. Sa amin po, teacher, pangalan. Kasi may mga salunguin po yung tao, basura, dagat, sipon, alimango, at isda. Okay, tama ba ang kasagutan ng inyong mga kamag-aral? Opo. Okay, para naman sa ika-4 na grupo. Teacher, sa amin po pang-abay, yung ano niyo po sa ating kapaligiran, ngayon sa kasadagan. Okay, tama ba ang kasagutan ng inyong mga kamag-aral? Opo! Okay, tama dahil natin ay halimbawa ng pang-abay. Ikalimang pangkat. Teacher, dito sa amin, teacher, nakita namin para sa at ang para sa ay halimbawa ng pangkukol. Okay. Pang-ukol. Okay. Yun ay halimbawa ng pang-ukol. Para naman sa ika-6 na bilang. Ang napangkat. Maaari mo bang basahin? Sa amin po, teacher, pangatnik. Tapos yung mga sinabuhitan ko ng teacher, yung dahil, tapos kapat. Okay. Tama ba ang kasagutan ng inyong mga kamag-aral? Opo! Okay. Para naman sa ika-7 grupo. Teacher, yung ano po sa amin po pang-halik, tapos po yung halimbawa po marami, basura, nagkalat, tapos po saan-saan. Okay. At para naman sa ika-8 grupo. Ang dami po, teacher, yung pang-angko po, tapos yung mga sinanangguhitan ko ng ng, tapos yung jeep po, teacher, tapos yung na. Okay. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 5 bagsak. Okay, ngayon ay aking susubukin kung talagang nalaman nyo na, nauunawaan nyo na ang ating
Okay, tapos na ba mga bata? Opo. Opo. Okay. Ngayon ay ating iwawasto ang inyong mga ginawa. Sheena, maaari mo bang basahin ang inyong nabuong usapan? Okay, lahat na. Inaanyayahan ang lahat ng mga kabataan nasa edad 10 pataas na pumunta sa isasagawang clean-up drive ng barangay na gaganapin ngayong Sabado na umaga. Isasagawa ang programa bilang tugon sa pananawagan ng ating kinauukulan na sama-samang maglinis. Ang lahat ng sa gayon ay maiwasan ang panganib ng dengue na dala ng isang uri ng lamok. Pumunta lamang sa covered court ng barangay alas 7 ng umaga para sa idaraos na panimulang program. Inaasahan ang lahat ng inyong pakikisa at Ngunit bago yan, Sheena, maaari mo bang isulat ang iyong mga sagot? Okay, para naman sa ikalawang panuto, Connie, maaari mo bang isulat ang mga bahagi ng pananalita na sa ating mga kahon?
Okay, salamat Connie. Ngayon, titingnan natin kung tama ang kanyang sinagot. Basahin na natin ang kanyang sinagot. Kabataan, pangalan, na, pangangkot, isasagawang pandiwa, gaganapin, pandiwa, Sabado, pangalan, ating panghalip, maglinis, pandiwa, naiwasan, pandiwa, lamok, pangalan, pumunta, pandiwa. Patingin niyo mga bata, tama kaya ang sinagot ni Connie? Oo. Parehas din ba ang inyong mga kasagutan? Oo. Okay. Okay, dahil tama ang sagot ni Sheena at ni Connie. Okay, yan po ang tamang kasagutan. Ako ay nagagalak dahil alam niyo na ang bahagi ng mga pananalita at alam niyo na kung paano ito tutuloyin. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ulit ng aktibidad. Mapagbatid ko ang klase sa 4 na grupo. Gaya ng inyong pangkat kanina, kasama na inyong mga pangkat kanina, maaari mo bang basahin ang tanong ko, Ace? Pumili ng isang bagay na inyong ginagamit sa pang-araw-araw. Gagawa ng madalas at gamit ng iba't ibang bahagi ng pananalita. Okay, para sa inyong gawain, narito ang inyong pamantayan. Pero di maaari mo bang basahin ang pamantayan? Pamantayan, nilalaman at angkop sa paksa, kooperasyon, natapos sa oras. Okay. Tapos na ba mga bata? Opo! Okay, unang pangkat, maaari bang magpresenta ng inyong gawain? Sa pagkakagin, Colgate. Brush, brush, brush. 3 times a day. Brush with Colgate. Shake, shake, shake. Okay, anong patalastas ang inyong ginawa? Teacher, yung ginamit namin teacher ay... Ano? Yung Ano uri siya ng Teacher, patalastas? pwede rin po siya teacher yung gamit yung BB teacher. Yung parang pagsasalita. Tsaka sa social media Okay, teacher. sa social media. Tama po. Okay, kalawang pangkat naman. Okay. Bigyan mo nga pala natin ng 3 bagsak ang unang grupo. 1, 2, 3. Ikalawang pangkat naman. gabi ng Disyembre. Balot! 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 Okay. Maraming salamat. Bigyan natin ng 3 bagsak ang huling pangkat. 1, 2, 3. Okay, maraming salamat mga bata. Ako'y natutuwa dahil alam niyo na ang ating talakayan ngayong araw. Ngayon, para sa aking aalamin kung kaya kayo nakinig. Ako
Bilisan mo mga bata. Matalino pala po siya. Lahat ba ay tapos na? Opo. Okay. Ating iwawasto po ang inyong mga kasagutan. Sino ang gustong sumagot sa unang bilang? Sir. Pangalawang bilang? Teacher! Tatlong bilang at Teacher! last na bilang. Kaya ako. Okay. Ang inyong sagot ay basahin na natin. All. Pero umalis basket tayo. Okay, tignan na natin dito. Tara, teacher. David. Tama. Okay, tama rin ba ang inyong mga ginamit na bahagi ng pananalita? Opo. Okay, ngayon ay maaari nyo nang ipasa ang papel sa harap. Ito po. Yung para sa inyong takdang aralin, kumuha na inyong kwaderno at isulat ito. Okay, tapos na ba mga bata? Opo, Opo. teacher. Okay. Tumayo ang lahat.